Okay, Genesis chapter 2 verses 21 up to 25. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called a woman, because she was taken out of man. Therefore, a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and they shall become one flesh. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. The word of the Lord. Lord, thank you sa mga. O Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa kabila po ng aming unworthiness, sa kabila ng aming hindi paging karapat-dapat, hindi tapat sa iyo, Panginoon. Tapat ka pa rin sa amin. Higit sa lahat, O Lord, natutunan nga naming magmahal dahil una mo kaming minahal, O God. Dalangin namin na mag-overflow po ang pagmamahal na amin pong natatamasa sa iyo, especially doon sa aming mga katuwang o aming mga asawa kung meron ng asawa o Lord God. At hindi lang po ito manatili sa aming mga marriage, kundi sa aming sambahayan, kundi Panginoon, lalo pa itong lumabas at lumaganap sa mga taong nakapaligid sa amin. And this we ask you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Kagaya po ng inyong nababasa, kung napansin nyo lahat, ano po ang topic natin ngayon? Okay? Understanding the purpose of marriage. Kasi, ganito po yan. Mayroon talaga, ito yung friend ni Sister Lisa, naging friend ko rin, kalimutan mo pangalan, Ed Ramos ata. Na-quote niya sa Facebook, sabi doon na, to be a better person is making the world a better place to live. Tama ba? Does it make sense ba? So kung nagiging better person daw tayo, ginagawa natin ang mundo better place to live. Amen. Na kumbaga, kasarap sana, nasabi ko nga, hindi man ako perfect na tao, napakarami pa akong pagkukulang sa harapan ng Diyos, pero kung lahat ng tao sana ay kagaya ko, napakasarap mabuhay sa mundo. Amen. Okay? Ang family kasi is the basic foundation of a healthy society. Tama po ba? Na minsan may kasabihan na, tell me who your parents are, or tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Yes. Kaya ko po nasabi yan, Satan attacks the family so as to destroy society. Nasusundan. Ano ang ina-attack niya para ma-destroy niya ang family? Relationship or? Marriage! Oo nga, hindi ka nakaka-relate agad nasusundan niyo po ba ako? So, para masira ni Satanas ang society, sinisira niya ang family. Kaso lang, para masira niya ang family, sinisira niya ang marriage. So, if he is able to destroy marriage, he destroys family, he destroys society, and if he destroys society, he destroys humanity. Tell me if I am a liar kung hindi beneficiary ang topic na ito sa pamagitan ng tanong dito. Pakitaas ng kamay noong mga taong naka-experience ng broken relationship. Taas ang kamay, huwag kayong nahiya. Okay, baba, thank you. Hindi iyon para i-chismis, hindi kayo nakuha sa YouTube. Kaya ko po ito sinishare kasi nga napakarami pong ako
nakausap, humihingi ng advice, na marami akong narinig na kwento o problema nila about broken marriage. So, kung hindi mo ma-resolve ang problem na ito, ni kahit isang century ka ng, isang century? Kahit nakatatlong dekada, 4 na dekada ka nang umaattend ng prayer meeting dahil hindi na-solve yung problema sa marriage, apektado pa rin yung spiritual life mo. Amin ba? So, wala akong pinapatamaan sa topic na ito. Ang topic na ito ay pinamagatan lang natin understanding the purpose of marriage. Okay? Aim natin sa topic na ito. For single men and women to understand marriage and have a good one. Malaki pa ang chance nila. Paano naman sa may asawa na? For married people to improve marriage relationships. Kasi hindi porket pastor ako, wala akong problema sa marriage. Ay, si pastor pala, ganun din. Sino ba mag-akala na si Benny at ang asawa niyang lingkod ng Diyos ay mag-divorce? Do you know what I'm talking about? Grabe yung lingkod ng Diyos, pero sa kabila noon, nag-divorce pa rin. Okay? Isa pa, for teens to avoid out of marriage pregnancies. Kasi kung hindi naintindihan ng mga kabataan ito, lalo sa takbo ng influensya ng London, nako, napakadali nilang mabuntis. So para maiwasan natin yon, dapat maintindihan ang purpose of marriage. Okay? For us to understand why lots of marriage relationships broke. Dito natin maintindihan sa topic na ito, bakit maraming wasak na marriage ang nasisira or maraming marriage na nawawasak. At higit sa lahat, for us to understand the purpose of marriage. Before going any further, pwede ko bang matanong, anong idea nyo? Ano ang purpose ng marriage? Sige nga. To multiply? Bakit? Hindi ba pwede mag-multiply na hindi nagpakasal? Dami naman hindi nagpakasal pero nag-multiply. So, isa yan sa mga dahilan kung bakit nasira yung marriage kasi misinterpretation natin or misunderstanding natin ng purpose ng marriage. It is one function of marriage, but it is not the main purpose of marriage. Kita nyo na agad. Ano pa? Sige nga. Commitment. Very good, very good. Commitment. Pupunta tayo dyan. Okay, ano pa? Loneliness. Kasi ang unang nakita ng Diyos, remember or mind you, ang nakakita ng problema na ito ay hindi tao, kundi ang Diyos. Ano ang unang naging problema ng tao? Loneliness. Ang nakakita po sa pagiging lonely ni Adam ay ang Lord. So sabi ng Lord, hindi mainam na ang lalaki maging ang babae ay mag-isa. Pero, hindi porkit hindi mainam na mag-isa ka, ay kumuha ka na lang ng kung sino-sino. Kumuha ka ng papagpinok mo sa ulo mo. Nasusundan niyo po ba ako? Okay, so commitment para magkaroon ng companionship. Ano pa? Good relationship. Relationship. Ulit po. Good relationship. Okay. So, commitment, good relationship, companionship. Meron pa kayong ibang ano? Love. Bakit may sabi nila may nagmamahalan pero hindi naman nagkasala? Okay, so at least, ando doon na yung mga importante gusto kong marinig. Okay. Unang nabigyan natin pansin about marriage is God's idea of marriage. Ang marriage po, okay, God Himself instituted an ordained marriage at the very beginning of human history. Klaro ba yan? Klaro? Hindi po ang pagpapakasal or ang marriage ay hindi idea ng tao, kundi idea ito ng Diyos at the very beginning. Why? Dito sa verse na ating binasa, therefore, a man shall leave
father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Klaro na. Kung hindi ko ito, kung i-explain ko pa ito ng isa-isa ng gusto, baka aabutin tayo ng alas 3. Klaro na? Okay, klaro. Okay. God established marriage as a permanent relationship, the union of two separate people, a man and a woman into one flesh. Hindi two women or two men, or two women and two men. One man and one woman. Klaro? Mainam na yung klaro. God's idea of marriage is not gluing, but fusion of two distinct elements into one. Maaring ano fusion? May idea kayo sa fusion? Mag-combine. Okay, good idea. Ang gluing kasi, parang itong parang kahoy baga, gluing of two pieces of wood. Lalo na, ngayon may ginagamit silang no more nails. Pag ang two pieces of wood, ginuglo mo, parang pinagsama mo lang sila, pero darating yung time, lalo na kung lagyan mo ng pressure, lagyan mo ng heat, yung nakaglue ay magkahiwalay din. Bakit kasi, under heat or under pressure, ang ginuglue ay pwedeng mag-separate. Ang fusion, okay, sufficient heat or pressure will break the bond doon sa ginuglue. Chemicals can even be separated. Halimbawa, ang tubig, tinatawag ito na H2O kasi dalawang ions ba yan ang tawag or ions or element, dalawang element or ions ng hydrogen, isang oxygen. Pero pwede mong paghiwalayin ang oxygen at saka water. Hydrogen, hindi na siya water. Kaso lang, kung sa chemicals, pwede mong paghiwalayin ang mga elements, sa fusion, hindi. It is impossible na ang na-fuse na chemicals ay pwede mong paghiwalayin. Ganon ang nais ng Diyos sa marriage na hindi lang ginuglue yung babae at lalaki, kundi finofuse. Nasusunod. I-explain ko pa yan mamaya. Okay? When two elements are fused into one, they become inseparable. A force of sufficient magnitude may destroy them, but it can never disjoin them. Claro? Okay? A man and a woman who have become one flesh under God's design for marriage cannot be separated without suffering great damage or even destruction. Mukha niyo rin. Akala ko ba mga born again kayo? Mga mukha niyo parang mga Katoliko. Sa Biyernes pa yung Biyernes Santo Seryoso nila. O, talagang taimtim lang kayo nakikinig. Mainam na yung klaro. Okay, so since God is the one who instituted marriage, He alone has the authority to determine its standards and sets its rule. Dahil siya ang may pakana, siya ang may isip, siya ang nag-institute ng marriage, siya may authority at siya ang mag-set ng rule. No wonder, Mark chapter 10, verse 9, therefore, what God has joined together, let not man separate. Klaro? Okay. He alone has the authority to do away with it. Another idea of marriage is that God established it as the first and most fundamental element of human society. So, while family is the basic foundation of society, marriage is the foundation of family. Hindi ka pwedeng magkaroon ng healthy family kung ang marriage mo ay unhealthy. Maliwanag? Okay? Marriage is foundational institution that predates all other institution. Ang ibig sabihin ng predates is
baga nag-designate before time or earlier. Why? Because before there were nations or governments, before there were churches, schools or businesses, there was the family, and before the family, there was marriage. Amen. So, ang success ng government, ang success ng church, ang success ng business, ng school, ng family ay nakasalalay sa success ng marriage because marriage predates all other institutions. Amen. Maliwanag ba? Amen. Okay? God's purpose of instituting marriage. Nandoon na nga yung commitment, nandoon yung para ano yung loneliness, nandoon yung good relationship. Okay? Gusto ko po sabihin sa inyo that procreation is not the main purpose of marriage. Yun daw, mag-multiply lang. Na parang may family siya sa Pilipinas, kasabi ko sa inyo, in-interview, 15 ang anak niya. Kaya ano tinanong, bakit squatter lang kayo? Wala kayong trabaho, 15 ang anak niyo. Eh kasi po, yung mga anak, blessing ng Lord. Kaya naman sinabing blessing kasi yung isa nagtitinda ng sigarilyo, nagtitinda ng tubig, nagtitinda ng sampagita. Ginagamit yung mga anak niya para magtongit yung magulang. So, procreation is not the main purpose of marriage. It is not because God said, be fruitful and multiply. Ay, mag-asawa ka na. Tandaan din natin, may sinabi din ng Lord, do not forget the subduing and ruling over the earth part in His command. Makapag-rule ang mankind kung ang union between husband and wife ay nag-i-insist. Malinaw ba? Nung sinabi niya, rule over all the earth, hindi niya sinabi isang babae, hindi niya sinabi sa lalaki, kundi sinabi niya, He said unto them, rule over all the earth. Bakit? Kasi namamahulugan yun, there should be union between the man and the woman. So hindi porkit sinabi ng Lord, go and multiply, be fruitful and multiply, kaya ka mag-asawa. Okay, isa pa? Procreation is a function of marriage, but it is not the main focus. Yes! Pangit naman, mag-asawa tayo pero hindi tayo mag-anak, ha? Pangit naman yan. Part sa pag-aasawa ang procreation pero hindi nga lang ang main focus. Ang problem kasi noon, kapag ang mag-asawa ay hindi magkaanak, para bagang, maghiwalay na lang tayo, hindi ka naman magkaanak. Bakit? Sa pag-aanak lang ba ang pag-aasawa? Nakuha niyo ang punto ko. Okay? Marriage was essentially a companionship covenant. Nasabi ko nga sa inyo, noong bago likhain si Eva, naglakad-lakad si Adan mag-isa doon sa paraiso, tapos may buwan pa naman. Sabi nga ni kumanta nga si Adan, there's a lover's moon tonight. Okay, so, ang pag-aasawa or marriage was essentially a companionship covenant. Mayroon akong ipapadinig na kanta sa inyo mamaya, okay? As contemporary society plainly shows, marriage is not necessary for procreation. Ano ba yung contemporary society, Pastor? Modern. Yung mga ungodly or sabihin na natin worldly, yung mga hindi na tradition, hindi tumanggap or hindi nag-adhere sa mga traditional teachings ng Lord or hindi makaluma baga. Para sa kanila, society, as contemporary society plainly shows, marriage is not necessary for procreation. Wala akong tinutukoy, ha? Kung nagkataon na, mayroon tayong pagkakamali sa past, wala na tayong magawa doon. Ang iniiwasan lang natin ito, mga pagkakamali in the future. Amen. Yes, especially, sabi ko nga, doon sa mga binata at dalaga, malaki pa ang tsansa. Sabi nga ni Sister Rica, alam ko na, sana hindi ako tumingin sa mukha noon. Kasi ang pinakasalan niya, gwapo. Ayun, gwapo, tinangay ng iba.
the number of babies born to married women. Maraming lugar sa mundo na mas marami pa yung ipinanganak na walang tatay at nanay kaysa ipinanganak na may nanay lang. Nasusunod. Okay? Marriage is a discouragement to rampant reproduction. Teka, parang baliktad ata. Sabi kanina, procreation is not the main focus of marriage, pero ngayon, marriage on the other hand is a discouragement to rampant reproduction. Bakit? The moral and social requirement of being married before having children is still very strong in many places. May mga conservative pa rin, although may mga modern na mga tao, may mga contemporary na mga tao, pero maraming lugar na parang pinipreserve or conservative talaga sila when it comes to marriage. Yes? So, hanggat hindi ka mag-asawa, huwag kang maghanap. Yun ang gustong sabihin niyan. Wala ang tinuto ko, sorry na lang kung may natatamaan, pero pagkalahatan ito ano? Tama ba ako? Okay. Married couples who take their responsibilities seriously are careful not to conceive and give birth to more children than they could adequately love and care for. Hindi niyo po ba napapansin, ang mga anak dito sa London, marami na yung 2, 3. Nung tinanong ako ng kamag-anak ng pasyente namin, ilan anak mo? Sabi ko, 4. Sabi niya, you're a machine. Hindi lang niya alam, pigil pa yun. Sa totoo lang, kung hindi ko lang pinigilan yung anak namin, baka may 1 dosina na yan ngayon. Hindi naman sa sinasabing ganyan ako kalibog. Ganyan lang talaga kami. Si Mrs. pang-13 sa pamilya niya. Kami sa pamilya ko, siyam. Ako, striker ako. Puro strike yung bigay ko pag nag-pitch. Si Mrs. naman, catcher. So, kung sino pa yung may kaya, sila pa yung nag-iiwas na magkaanak ng marami. Sino pa yung walang kaya, sila naman yung anak ng anak. Parang sabi ng kasama kong trabaho sabi niya, may TV ba kayo sa bahay? Yung tama. Ang gusto niya sabihin, wala ata kayong TV, wala na kayong ginawa, naanak na kayo ng anak. Pero it makes sense, di ba? Doon sa mga lugar, lalo na sa mga bundok na hindi pa uso ang TV, hindi pa uso ang internet, ayun, nag-procreation sila. Yun ang libangan nila. Does it make sense ba? Okay, so, ang marriage ay dinidiscourage na nila ang rampant reproduction kasi kapag ikaw ay seryoso sa responsibilidad mo, hindi ka anak ng anak. Amin ba? Okay na yung magkaanak ka ng 3, magkaanak ka ng 4, parang machine ka na rin. Okay, First Timothy chapter 5, verse 8. But if anyone does not provide for his own and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So kumbaga, anak ka ng anak, tapos hindi mo naman kayang tustusan, masahol ka pa sa hindi mananampalataya. So, ang procreation is a function of marriage, but it is not the main focus because if you are responsible enough in marriage, dapat conscious ka, aware ka, na kapag nanganak ka, kaya mong buhayin. Bigyan naman ng magandang buhay. Amen. Okay. Sex is not the primary purpose of marriage as well. So procreation is not the main purpose. Sex as well is not the main purpose. Na para bagang mag-asawa na lang ako kasi sabi ng Biblia, kapag matiis mo, huwag kang mag-asawa, pero pag hindi mo matiis, mag-asawa ka. Hallelujah. Hindi lang puro sex ang pagkakasawa. Di ba sabi sa kanta, ang mag-asawa ay di biro, na para bagang pag nagsubok ka, iluluwa mo. Di ba? May kanta ganyan? Okay. Marriage should not be equated with sex. Hindi mo ipapantay, okay? Marriage is a
union that implies and involves sexual union as the establishment of a blood covenant, central obligation, and a pleasure, but the three are not the same. Susunod niyo ba? Kita ko sa inyo. 1 Corinthians chapter 7 verse 3. Let not the husband render to his, or let the husband render to his wife the affection due her, and likewise also the wife to her husband. Tagalogin ko pa ba yan? Klaro na, di ba? Pwede na lang daw, okay, isa pa, the wife does not have authority over her own body, but the husband does, and likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife. Verse 5, do not deprive one another except with consent for a time, that you may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. Paano ko Tagalogin yung i-deprive? Huwag mong pagkaitan. Ha? Huwag mong i-deny. Huwag mong i-refuse yung pangangailangan ng asawa mo kasi part yan ng pagkaasawa. Pwera na daw kung nagsundo kayo na mag-fasting. Lalo na sa akin, kaugalian ko talaga na kapag mag-preach ako or nagpa-fasting ako, hindi ako nagkikipag-lovemaking kay Mrs. Bakit? Yan ang sinasabi dyan eh. Pero ang sabi niya doon, mga babae, hindi na kayo ang may authority ng katawan niyo, kundi si Mister. Mga Mister naman, ang may authority ng katawan natin ay hindi na tayo, kundi si Mrs. So, huwag pagkaitan ang isa't isa. Ang hirap naman ata nag-asawa tapos walang tabihan ha? Oo. Nag-asawa pa. Nasusunod. Okay. Marriage involves commitment. Kung walang marriage, walang commitment. Maliwanag? Okay? Sex has very little to do with commitment. Sa Pilipinas, ibang usapan. Di ba may kanta na, Lunes, nung tayo'y magkakilala. Martes, ano nangyari? Basta. Biyernes, hiwalay na. Kasi isang linggong pag-ibig. Palibhasa kasi, ang trust kasi, madali mong ipagkatiwala, pero yun ang madalas abusuhin. Akala naman kasi ng mga babae, kapag nakipag-sex ka, may commitment ka na. Huwag kayong magpagluko sa mga matamis magsalitang mga lalaki. Parang hindi ako kasama. Okay. Sex is one expression of commitment in marriage, but it never creates commitment. Amen. One expression lang yun, pero hindi yun ang nag-create ng commitment. Okay? Marriage is broader and deeper than sex. Klaro naman ata yan. Perhaps marriage is 1% sex and 99% everyday life. Tama ba ako? Pag diskumpiyado kayo, ipapakita ko sa inyo. May diskumpiyado? Wala. Kahit walang diskumpiyado, ipakita ko na lang sa inyo na ang sex ay 1% lang sa marriage life. Why? Bakit? Ilang minutes ka ba or ilang seconds ka ba nakipag-sex compared sa lifetime mo na kasama mo ang misis mo? Kung ang pagpapakasal mo ay sa sex lang, how would you handle the 99%? Tumpak. Yes. Okay. Marriage is bigger than, distinct from, but inclusive of sexual union. Klaro ba? Okay. God's main purpose for marriage is fusion. Hindi fusion na kotse ha,
Kotse ng Ford ba yung fusion? Hindi yun. Ang ibig sabihin ng fusion, okay? Ang Greek word for marry or marriage kasi ay gamyo. Dito siguro galing yung apelyido ni Pastor Alan Gamyao, which derives from the same root word gem. Precious gem. Nasusundan. Ang ibig the root word literally means to fuse together. Halimbawa, ayaw ko kung familiar kayo sa paggamit ng word na fuse. Kung konti yung estudyante, kaya yung dalawang section, pinufuse. Pinagsasama. Nasusundan. So, ganun din, ang gamyo or gem, ang literal meaning po niyan is to fuse together. Yes? Okay? Fusion of different elements into one describes the process by which precious gems are formed deep in the earth. Magbigay ka ng example ng mga precious gems. Gold? Diamond? Very good. Ruby? Okay. Sapphire? Parang ang galing niyo sa business, Okay. Diamonds, rubies, emeralds, and sapphires are formed underground out of ordinary elements that are subjected to great heat and massive pressure over an extended period of time. Kung tutuusin daw, ang diamonds ay or coal or diamonds ay made of coals lang. Agree ba kayo doon? Kaso lang, yung ordinary element, okay, heat and pressure can transform the common material into something extraordinary. Dahil nga, ang mga diamonds, for example, na ito ay na-form deep under the earth for centuries. Hindi ito nangyari overnight, hindi ito nangyari for decades, for centuries. Pero yung simple element na yon, through heat and pressure, nag-turn into precious gem. Nasusundan niyo po ba ako? Ganun din, ang purpose ng Lord sa marriage ay para i-fuse ang man and woman, husband and wife into one through heat and pressure nang sa ganon, yung relationship natin ay magiging precious gem. Magiging gamyaw. Nasusundan ba? Yes. Kaso lang, marriage as God designed, it is like a precious gem. Ang nangyari lang kasi, first of all, it develops over time. Ang successful marriage, hindi yan nangyari on your honeymoon. Kasi walang nagkakasakit nung nag-honeymoon. Yes. Bakit? Hindi mo ma-feel yung sakit kasi nasa excitement ka, nasa honeymoon ka eh. Ang sarap ng buhay mo, ang sarap ng mundo mo. What happened after the honeymoon nung nagkaanak na ng 5? Ay, isa pa lang. Maging 2 na. Okay? It takes only a few minutes to get married, but building a marriage requires a lifetime. Sabi pa nga ng author ng binabasa kong book, natutunan ko ito sa isang book. Sabi niya, yung mga nag-take ng kumukuha ng driver's license, may mga lesson, may mga training, may mga seminar. Yung mga nag-aasawa, may seminar ba? Yes. Meron. May natutunan ba? Walang nai-apply. Baka habang nung nag-a-attend ng seminar kasi obligado umattend sa simbahan, ang iniisip nila yung reception, paano na kaya yung babayaran yung utang after yung gastos. Does it make sense ba? Okay? There must be sufficient time for two people with separate and distinct backgrounds and personalities to become fused as one flesh. Bigyan mo ng panahon. Huwag mong apurahin. Okay? I-explain ko pa yan later. Godly marriage becomes stronger under pressure. Ang pressure, hindi
hindi yan dapat dahilan kung bakit nagkahiwalay, kundi may pressure ang marriage para lalo tayong ma-fuse together. Kaya huwag kang mag-expect na dahil nag-asawa ka na, wala ka lang pressure. The more na magkaroon ka ng pressure. Kasi ang una mo ng problema, yung kinuha mong asawa, nagbigay sa'yo ng pressure. Okay, major reasons for broken marriages. Any idea? Third party. Third party? Pwede, pero hindi major? Right? Pwede? Ha? Walang anak? Pwede, pero hindi major? Naghiwalay? Magkahiwalay? Ano reason mo nagkahiwalay? Ha? Selfish? Walang communication? Unsatisfied? Money. Ano? Money. Irresponsible? Money? Immature? Nugget. Nugget? May sinasabi ang Proverbs, it is better to hang on the corner of the ceiling than to dwell with a contentious woman. Ano yung sinasabi mo? Jealousy. Okay, yung lahat sinasabi nyo tama pero hindi major. Ang mga major reasons ng broken marriages, una, ignorance. Bakit ko sinasabing ignorance? Kasi maraming tao nagpapakasal not knowing the purpose of marriage. Tama ba? Masaya lang sila basta. Ha? Masaya lang sila sa isa't isa. Masaya lang sila sa isa't isa, but they're not knowing what's the purpose of marriage. Pangalawa, misconceptions of marriage. Na, sabi nga, nung tinanong ko anong purpose ng marriage, mag-multiply. Misconception of marriage yan. Okay? The person we marry is not the person we will live with because that person is changing all the time. Mark my word. Parang may babal. Wala akong tinutukoy, ito man ay, maging kami man, mag-asawa, may kanya-kanya tayong experiences when it comes to married life. Bakit? Sino ba dito ang nag-asawa na walang conflict sa buhay mag-asawa? Baka sabihin nila, ay, wag na nga mag-asawa. Eh sabi ng Biblia, hindi mainam na mag-isa. Parang wala nang choice. Okay, ito pa. True attitude comes into surface when under heat and pressure. Yung napaka-sweet mong nakilalang boyfriend o girlfriend o napaka-sweet noong honeymoon, noong napakarami ng problema, hindi na sweet, matapang na. Dati nga may pa-flying kiss, nakailang lips to lips na bago umalis, nakailang hakbang lang, flying kiss na. Pero nung mag-asawa na, marami na anak, marami na utang, plato na ang lumilipad. Meron na akong kilala, sinuntok yung misis niya, hallelujah. Ako, honest to goodness, hindi ito chismis ang buhay naming mag-asawa. Nag-aaway din kami ni misis. Akala niyo hindi? Matalas na eh. Ayan, pagkatapos ng away, bumabawi, nakaapat tuloy. At least, true to life experience, hindi true to life. Okay, marriage is a collision of histories. What does it mean, Pastor? Kaya ko sinasabing marriage is a collision of histories kasi it is a class of cultures, experiences, memories, and habits. Nasusundan ba? Okay? One of the hardest adjustments anyone faces in moving from single life to married life.
Ang isa sa mga pinakamahirap daw na adjustment ay magmula sa pagiging binata o dalaga sa pagiging may asawa. Eh, paano naman kasi? May mga tao may asawa na. Kung makapagbihim, akala mo binata pa. Akala mo dalaga pa. May asawa na. Panay barkada pa. O barkada pa ang inuuna. Sana hindi ka nag-asawa. Parang ako. Kaya ko na, hindi ko naman kinahiya sa inyo na siyam na beses ako na-busted. Tuloy-tuloy yun. Sunod-sunod ka. Bakit kasi? Wala naman ako masyadong interest sa pagbabae kasi ang babae wala din interest sa akin. Ang importante sa akin nun, barkada. Grabe kami magbarkada na. Yung isang barkada ko nga ngayon, yung anak niya panganay, 17 years old. Hanggang ngayon, nagbanda-banda pa rin. Sabi ko, Bart, ano bang plano mo kapag tumanda ka na, ano magiging trabaho mo? Sabi niya, hanggang pumipitik yung daliri niya, tutugtog pa rin siya sa hotel. Hallelujah! Parang wala na itong pangarap o hanggang doon na lang pangarap niya. Eh, yung isa ko nga barkada, pinuntahan ko sa Pilipinas nung umuwi, nako. Bagot na yung utak. Napapraning na. Kasi mga praning naman talaga dati pa. Ganyan kami kakalo ko doon, okay? Pero pag nag-asawa na, siyempre lumalawak na yung pananaw natin sa buhay. Eh, kaysa naman yung isa kong barkada, naging pulis. Parang ginawa na niyang karir yung pag-adik-adik. Siya yung, isa din siya sa mga wanted. Sabi ko sa kanya, nasaan yung cellphone mo? O anong number mo? Eh, walang cellphone. Saan cellphone mo? Bininta ko. Alam niyo bakit bininta? Para lang pang bilhin ng drugs. Pulis na yun may anak na yun. Adik-adik pa rin. Parang walang pananaw sa buhay, ano? Pag mag-asawa ka na, dapat bago na yung pananaw sa buhay. Mag-behave ka na, as if may asawa. Wala akong tinutukoy, hindi ko naman kayo kilala. Basta niyo, hindi personal ako ni Pasok, kaya lang sa inyo. Pero yun ang katotohanan, di ba? Kasi nga, maraming tao nahihirapan sa pagiging single into a married life. Okay? People do not change overnight. Amen. Okay? When you marry someone, you marry more than just one person. You marry an entire family, a complete history of experience. Okay. Para makarelate kayo dito, kami ni Mrs. malaki ang kaibahan namin. Bakit kasi? Sabi nila, ang mga Ilongga, malambing. Pagtulog. Wala, tingnan na kayo, biro lang. Kami mga Bisaya, ayan, si Lea, kababayan ko yan. Lalo na, experience ko sa papa ko, pag tinawag ka ng kainan, pumunta ka na agad sa lamisa. Pag hindi ka pumunta, ay tigpitan ka na ng ulam. Kung gutom ka, hindi ka na dapat tawagin. Alam mo kainan na, pumunta ka na sa kainan. Itong mga anak ko, minsan naka 10 minuto na akong tumawag, kakain na, hindi pa naghanda, hindi pa bumaba. Diyan na nag-umpisa na kumain, lalo na si Ian, sana si Ian. Andito yung kainan, andito yung pagkain. Minsan, harap pa dito, tatalikod dito. Parang nakakipag-leisure ng balat. Parang hindi siya concern doon sa pagkain. Palibasa, hindi nakaranas ng gutom. Minsan na, binibiro ko sila si Ella. Gusto kong ipadala sa Kenya para ma-appreciate naman nila yung pagkain sa kanila. Kita niyo naman si Ian. 10 years old niya. Ang liit niya kasi masilan sa pagkain. Ang arte sa pagkain. Minsan na, may party. Ang dami-dami pagkain. Ang kinukuha ang pagkain. Kunting kanin. Isang hita ng manok. Dugi ka sa party.
experiences. Yung sinasabi ng isang tao, depende yun sa pananaw mo, sa base sa experience mo. Nasabi ko nga sa inyo, mayroong taxi driver, tinapik lang siya ng pasahero, nagugulat na siya. Bakit kasi? Dati siyang driver ng punerarya, akala niya, yung pasahero na gumago. So, does it make sense ba? Na parang tayo ni-insist, pag sinabihan ko siya, ano ba, gutom kayo o hindi? Kasi pag ako nagyayat kumain, gutom na talaga ako. Tapos nila, pag niyayat kumain, ang tagal-tagal. Akala niya, galit na ako, pero yung the way ako magtaas ng boses, natural lang sa akin yun, kasi gano'n ako na-broke up. Sa kanya, Neng, kain tayo. Anong gusto mong ulam? Oh, yeah. Magkaiba. Nasusundan niya. Okay. Personal tragedy, physical or sexual abuse, quality of family life when growing up, educational level, faith or lack of faith. Okay. Ang lahat po ng ito, naka-apekto ito the way you deal with your married life. Tama ba ako? Na may mga tao na isang symptom ng mga sexually abuse ay mayroon silang behavior na ina-isolate yung sarili, di ba? Nasusundan niyo ang gusto kong sabihin. Anti-social. Lalo na naman. Si Mrs. Ang layo talaga namin. Ang dami naming differences sa buhay kasi ako, galero. Napaka-sociable ko na halos lahat ng tao pwede kong pakisamahan. Si Mrs. naman, alleluia, sanay sa bahay lang. Okay na sa kanya, kumain, matulog, sa bahay lang. Ako, hindi ako nabubuhay ng ganon. Kaya si Mrs. kapag may mga party, hindi siya hilig sa party. Sa church lang na party ang gusto niya. Dalhin mo sa birthday ha? Ayaw niya. Kasi magkaiba nga kami. Nasusundan. Uy, ubus na naman oras ko. Okay lang napasayin ng konti? Okay, konti lang. None of us enter marriage clean. Kaya ko sinasabing walang clean, bakit kasi? We have our own emotional, psychological, and spiritual baggage. Gets ba? Okay? Over time, and under pressure of daily life, a husband and a wife come to understand each other more and more. Bigyan mo naman ng panahon. Huwag mo mapurahin. Quality time. Kaya ngayon, ito honest to goodness, kahit wala si Mrs., bakit, hindi ba kayo dumating sa puntong, isip nyo lang, gusto nyo nang hiwalay? Yes. Ha? Kasi naging honest ka. Kahit ako, dumating ako sa puntong gano'n. Palibasa kasi sa Pilipinas, wala na akong naririnig kay Mrs. tuwing nag-aaway kami. Hiwalay na lang ng hiwalay. Kaya sabi ko, umabroad ka na kung gusto mong hiwalay na. Siyempre, pangit naman mag-preach ako, tapos kahit hindi gwapo, pag preacher ka, gwapo ng tingin ng mga dalaga. Ang hirap ko. Kaya mas sabi ko, salamat na lang, hindi ako gwapo. Pero kahit pa paano, dumarating ako sa time na naging consideration ko ang hiwalay sa isip ko. Kaso lang, as a pastor, especially, nangangaral ako ng salita ng Diyos, ako dapat ang mag-work out ng relationship. Kaso lang, as a human being, dumating din tayo sa puntong kapos na, puno na ang salutbaga. Yes. Amen. Hindi solusyon yun ang hiwalay. Mamaya, sabihin ko. Okay, they begin to think alike, act alike, and even feel alike. Sabi nila, asawa mo? Oo, kaya pala magkamukha kayo. Huwag naman sanang magkapalit na mukha sa asawa nito. Okay, so una, ignorance. Pangalawa, not knowing what we love. Ibig sabihin ng pastor, hindi mo kilala. Ang kasi, ang issue, one of the keys of marriage is understanding that it's not who we love, but what we love. Patunayan ko sa inyo, sa pamagitan ng illustration. Let's say, for example, you marry
man because he or she is gorgeous, macho, sexy, slim, young, good girl, and good attitude. Perfect! Name it! Lahat ng qualification, nasa kanya na. Pinakasalan mo. Guni-guni lang, pastor. Ay, guni-guni lang yun. Let's say for example nga eh. Let's say for example. Kahit sabihin na natin ano. Wag na lang ako kasi sabi nga ni Chiche, it's not my life, it's the Lord's life. Example lang baga. Okay, example lang. Pinakasalan ko si Mrs. dahil mabait siya, malambing siya, maganda siya, hindi siya mataba. Paano na kung mataba siya? Na? What would happen if she is no longer slim, lost her job, she is no longer young, if her attitude changed? Would you rather choose to marry him or her? Ito lang magandang tanong eh. Para ma-check mo daw kung mahal mo ba yung asawa mo, kung bibigyan ka ng pagkakataon ngayon mismo, siya pa rin ba ang pagkakasalan mo? Naalala ko yung mag-asawa, tinanong ng misis yung mister niya sa Malaysia noon, sabi niya, Ga, kasi Ilonggo, sabi niya, Ga, halimbawa namatay ako, mag-asawa ka pa ulit? Sabi ng mister niya, kapag nakakita ako ng kagayang-kagaya mo, hindi na ako mag-asawa. Does it make sense, ba? Okay. The happiest people in the world are not the ones who have the best of the world, but those who learn to be content with whom they found. Si Warren Buffett po ay second of the world's wealthiest man. Ganyan po ang kanyang prinsipyo sa buhay. Oo nga naman. Hindi mo na kailangan magkaroon ng celebrity pa para magiging happy yung married life mo. You just need to be content and happy with whom you found. Parang alanganin ko kayo. Okay. Isa pang reason ay not honoring marriage. Teka. Walang nakakabanggit yan kanina. Nasaan galing nga, Pastor? Sabi ng Hebrews chapter 13 verse 4, marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and the sexually immoral. Ang ibig sabihin ng honor is pahalagahan mo, i-value mo, i-honor mo. So, kapag pinapahalagahan mo ang marriage, ganito yan. Alin ba ang maganda? Pinapahalagahan mo si Mrs. o pinapahalagahan mo ang marriage? Kasi kapag pinapahalagahan mo, ino-honor mo si Mrs., paano na lang pag wala si Mrs.? Sabi nila, may asawa ka? Malayo siya eh. Malayo ng sagot, di ba? Nakukuha nyo? Siguro naman maraming nakaka-relate dyan. Dahil si Mrs. nasa abroad, ayun, naligaw ng pinto si Mr. Ay, paano naman kasi? Parang si Mrs. noon, mag-boyfriend pa kami noon eh. Merong didikit-dikit sa kanya. Sabi ko, hindi ba niya alam may boyfriend ka? Sagutin ba naman ako ni Mrs.? Hindi nagtanong eh. Parang lang nag-open door pa. So, honor marriage. Kasi, kapag si Mrs. lang ang ino-honor ko, hindi yung marriage, agree ba kayo na? Okay, halimbawa na lang, para magiging more meaningful, nagiging more practical. Check. Ikaw ba lovable? Ha? Ang tagal mo naman sumagot. Dapat ka nakas, oo naman, pastor, tingin mo sa akin. Pero ito tanong ko, pangalawa. At sagutin mo muna yung unang tanong ko, ikaw ba lovable? Ha? Tagal mo rin mag-isip. Yes na lang, parang alanganin, si Lea na nga lang. Ikaw ba lovable? Of course. Pero, eto, maging honest ka, lovable ka ba all the time? Tama yun. Tama ba ko? Kung hindi lovable ang isang tao all the time, hindi mo siya i-honor all the time. Pero by the fact na ino-honor mo ang marriage, kahit hindi lovable yung misis mo o yung mister mo, dahil pinahalagahan mo yung marriage, ipinipreserve, kinikip mo ang marriage.
Amen? Maliwanag na. Ang pinapahalagan lang kasi si Mrs. Minsan nga, bata lang pinapahalagan eh. Alang-alang sa mga bata, hindi tayo magkahiwalay. Hallelujah! Honor marriage should be honored by all. Ang sagwa ng naman. Ha? Okay, success in marriage does not depend on spouses committing themselves to each other as much as it does to their committing themselves to marriage, the unchanging institution that they have mutually entered into. So dapat bawat isa nagpahalaga sa marriage kasi it should be honored by all. Hindi lang ng isa, okay? We should be honest to admit we are not lovable all the time. Sa panahon na hindi ka na lovable, dapat ang ino-honor marriage. Okay, illustration. When you don't like somebody at work, if the work is important to you, you make ways to reconcile with that somebody to make your life easy. Amen. Kaso lang, kung hindi importante sa'yo yung work, sa'yo na yung work mo, isaksak mo sa bagat mo. Ganunin mo ba? Kaya nga, kapag nag-apply ka ng trabaho, ano ang isa sa mga katanungan or dalawa sa mga katanungan, where was your last work? And why did you left work? Bakit kasi, paano naman kung nakasampung trabaho ka na sa loob ng 4 na taon, ayaw ka nang i-hire kasi hindi ka nagtatagal. Amen? Dapat nandoon yung pagpapahalaga mo sa trabaho. So, kapag pinapahalagan mo trabaho, hindi mo bibitawan ng trabaho dahil nakaaway ka. Ganun din naman sa mag-asawa. If you don't honor, esteem, value your work, you change your job. And so it is with marriage. Hindi porket nakaaway mo ng misis mo, iwanan mo na. Honor marriage, pahalagahan mo. Yung iba kung magpalit ng asawa, para nang nagpalit ng sapatos. Meron nga ako, hindi mag-asawa, boyfriend. Meron akong ka-schoolmate sa college, na hindi naman sa pamimintas talagang, kung hindi ka anak ng Lord, hindi talaga maganda. Pangit naman sabihin ang pangit. Pero, may mga maganda babae, ang hirap magka-boyfriend. Siya naman, nung tinanong na, sister, bakit iniwanan mo na yung boyfriend mo? Sabi niya, ang dali lang naman palitan eh. Nakukuha niya ang punta ko. So, kung hindi mo pinapahalagan, ang dali mo palitan. Yes. Okay, hindi ako manhid sa mga reaksyon nyo. Pang-apat, misunderstanding between a promise and a vow. Ang kaibahan kasi ng promise and a vow, a promise is a pledge to do or not to do a specific thing. A vow is a solemn assertion that binds the vow maker to certain action, service, or conditions such as a vow of property. Ang vow ay mas mabigat, mas malalim kaysa promise. Okay? Ang promise is commitment to do something later, and a vow is a binding commitment to begin doing something now and to continue to do it for the duration of the vow. Amen. Ako'y tumula, vow. A vow is unto death. Yes? A vow is not made to another person. Vows are made to God or before God. In other words, with God as a witness. Amen? Marriage is a vow, and breaking that vow is a serious matter because it also breaks one's fellowship with God. Our promise before God was, is, and will be for richer or for poorer, in sickness or in health, till death do us part. Nangyayari ba? Jake, paki-open ng Internet Explorer sa YouTube, paki-play ng... Ito'y kanta ng kapanahunan ko nung kabataan ko, Till Death Do Us Part by White Lion. Paki ano na lang. Papaksimayos na muna. Parang kita nila yun. Sige pa tayo para maklaro. Yung ilaw.
Ay, kung sweet ano. Walang iyakan ha. Ito yung verse na gusto ko makita niya. Magsigil ka na lang, siguro ito matanggal. Thank you. Isa sa isang best relationship sa married life ay friendship relationship. Pero sa totoo lang, maraming mag-asawa hindi makapag-open sa mister o sa misis nila kasi hindi nila best friend yung mister o misis nila. Instead na i-open sa asawa nila kung kanin-kanino pa i-open. If there should be somebody
whom you could trust all the rest of your life. Yan yung Asawa mo. Amen. Amen? Pangit kasi kaya lang minsan naniligawan si Mrs. kasi hindi ino-open kay Mr. Si Mr. naman nakakapaligaw kasi hindi nag-o-open kay Mrs. Amen. So, pakibalik ng okay. So, challenge. If you are a married person, are you honoring marriage or just your spouse? Iyan ba ay katotohanan or dahil lang sa napakinggan natin? Yun bang, before yung topic na ito, sino ang ino-honor mo? Yung spouse o yung marriage? Sa totoo lang, spouse, hindi yung marriage. So, at least, alam na natin ngayon ang isa sa mga major reasons. Conclusion or isa pang challenge, do you now understand the purpose of marriage? Amen. Conclusion, Genesis 2:24, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Hebrews 13:4, marriage should be honored by all. Ngayon, kung kayo tumayo, napakasarap sanang isipin kung yung mga lyrics ng kanta kanina, although it was a worldly song. Sa hirap man at sa ginhawa, ando doon yung katapatan sa isa't isa na sabi nga sa Bisaya, di baling saging basta labing. Hindi yung no money, no honey. Napakasarap sana. Kaso nga lang, yung mga promises kasi natin, hindi tayo aware na ginagawa natin ito sa harapan ng Diyos. It's not just a promise, but it is about. So, inanihan po kayo ilagay ang sarili niyo sa presensya ng Lord as this music ministry will offer this song of worship to the Lord. Allow the Lord to minister unto your hearts. Nasabi nga niya, naparito siya para i-heal ang mga broken-hearted. Hindi natin maitago na mayroon tayong mga masamang kahapon or masakit na kahapon, especially sa ating mga spouses, sa ating mga katuwang. But it is my prayer na i-heal ng Lord yung mga broken-hearted sa sandaling ito. As we sing this song, Power of Your Love. Hallelujah. Minsan sa totoo lang, gusto nating bulante. Yung bagay na ikinagalit natin ay gusto rin natin gawin. Allow the Lord na mag-transform sa atin by the power of His love. Make it a personal prayer to you. Flowing from the grave.
nagiging hurt na or nagiging damage ng mga broken relationship sa bawat isa sa inyo. But it is my prayer na si Lord ang maghilom ng mga sugat, maging mga scar, maging mga piklat ng mga sugat na yon ay ganap na maalis dahil sabi nga ng Bible, love keeps no records of wrong. So Lord, hindi naman kadaling magpatawad, Panginoon. Maaring mayroon pa sa amin daladala ang hinanakit hanggang ngayon. Maaring mayroon pang magandang umiti, but deep within our hearts, O God, ay daladala pa namin ang mga baggage na mga emotional damage, Panginoon, psychological damage, O God. We pray, O Lord, na Ikaw ang mag-heal ng aming mga puso, O Lord. Wala kaming magagawa, Panginoon. Napakahirap mag-move on. Although masabi namin nag-move on na kami, Lord, pero ang aming pong mga pakikitungo ay nagkakaiba pa rin or hindi pa rin kagaya ng dati, O God. So dalangin namin, Lord, na Ikaw ang mag-intervene sa bawat isa sa amin, especially sa mga mag-asawang naririto, Panginoon, or mga misis na andito na kung saan meron po silang mga masakit na nakaraan ng kanilang mga katuwang. Hilumin niyo po at pagalingin ang kanilang mga sugat, O God. Yes. By your words that we have heard, O God, na sabi mo nga, Lord, we learn to love because you first love us. Na mahirap man magpatawad, pero sabi mo, Panginoon, kung paano pinatawad mo kami, dapat magpatawad din po kami sa Diyos. Kaya Lord, turuan niyo po kami na ipakita ang pagmamahal na nanggagaling sa iyo because one purpose of marriage is to show the love of God. Kaya Lord, inaasahan po namin, O Lord God, na lahat po ng broken relationships ay magkaroon po ng healing. Although may mga impossibilities, Panginoon, sa tingin ng tao, walang imposible sa iyo, Lord God. But it is our choice, Panginoon, whether to work it out, to restore it. Kung hindi naman restorable, Panginoon, tulungan niyo po kaming mag-move on, Panginoon. Hallelujah. Huwag mong tulutan, O Lord God, na masira ng kalaban ang aming marriage, ang aming family, ang aming society, ang aming church. So, it is our prayer, Lord, that you would keep intact na pagkapigtisin niyo po kami, Panginoon, sa iisang pagmamahal na nanggagaling sa iyo. Sa panahon na hindi nalagawad ang aming spouse, sa panahon na hindi nakarapat-dapat magaling, matutunan namin mahalin ang isa't isa as long as we learn to honor marriage in Jesus' name. So Lord God, alam niyo po ang desire ng aming mga puso. Ikaw po ang magpalad sa aming mga desire dahil sabi mo nga, mapalad ang nagmimithing makasunod sa iyong kalooban sapagkat ipagkaloob mo sa kanila ang kanilang minimithi. So Panginoon, samahan niyo po ang aming pagsusumikap na sabi mo nga, it is you who works in us not just to desire but to do your will. In Jesus' name. Amen. 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 Salamat sa Lord. I do believe na nagiging helpful yung topic na yun.